2 linggo pagkatapos ng SONA ni PBBM ay lumutang sa social media ang mga sinasabing nangdambong sa kabal ng mahal nating inang bayan na ilang kontraktor na kongresista ay nandambong ng higit kumulang bilyong pisong halaga para sa proyekto ng infrastruktura, lalo na para sa mga flood control. Alam naman natin sa nakalipas na linggo na nagdaang habagat at bagyo sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila ay talagang lumangoy o lumusong si Juan Pasang Cruz kasama ang daang-daang Pilipino sa baha. Nagkaroon ng maraming lumusong sa baha ng leptospirosis na nangsanghinga ng pagkamatay ng ilang Pilipino na lumusong dito at daang-daang nasa ospital dahil nga sa walang humpay na pag-ulan at bagyo at lumusong nga itong ating mga kababayan. Itong mga kongresista ay dapat managot at sinabi nga ni PBBM sa kanyang huling SONA na ang kakapal ng mukha nyo at malalagot kayo. Kaya nga itong mga sinasabing mga kongresista na naging kontratista at kontratistas naging congressman o congresswoman ay ito nga ibinalandra nga sa social media ang kanilang mga mukha. Kaya dun sa mga sinasabing darating na halalan, ito wag na nating iboto itong mga congresswoman, congressman ng inyong distrito. Kaya kailangan may managot dito kasi nga grabe pag simpleng si Juan Pasang Cruz nagkamali lang o tagnakaw lang ng mumuting halaga ay nakukulong kagad. Pero itong mga sinasabing congressman, congresswoman na ang bilyong pisong budget ang nilalaan ng gobyerno para sa kanilang distrito ay nagkaroon nga ng sinasabing pandarambong sa salapi ng ating mahal na inang bayan na hindi ginamit ng tama sa sinasabing flood control. Kaya nga nagkaroon ng bagyo at sabagay talagang lumusong nga si Juan Pasang Cruz sa baha. Grabe talaga itong mga korap na opisyal talaga, nakakalungkot lang kung sino pa yung nakapag-aral na matataas na sinasabing naging abogado, doktor at kung ano-ano pang natapos ang isang number 1 magnanakaw dito sa ating mahal na inang bayan. Kaya ang gagawin ni PBM dito, tutuluyan ba ito? Pero ang aking suggestion naman dali na lang sila at iparada sa Quirino Gracian Salonera at bawat isang Pilipino ay humawak ng isang kamatis at babatuin natin sila isa't isa. Grabe itong mga kongresista na walang awa na sinasabing pagnanakaw sa salapi ng bayan. Karamihan sigurado dito yung mga anak nila na nag-aaral sa ibang bansa at nagpapasasa sa sinasabing buwis ng ating mga mamamayang Pilipino. Talagang nakakalungkot lang na kailan kaya ito matatapos. Kahit sila ipinangalanan at pinakitang kanilang mukha sa dami ng technicalities na maaring sinasabing harapin nila dahil makakawin ito ng magagaling at batikang na abogado. Sinasabi nga ng mga ilang kritiko, lalo na ilang political analyst, mga netizen, na wala pa lang binibigay na resibo itong mga kongresista sa Commission of Audit, kundi lamang pag nakuha nila yung budget ay acknowledgement receipt lang. Talagang sinasabi nga na talagang dumidiretso sa kanilang bulsa ang bilyong halaga ng salapi. Talagang wala silang pakialam at wala man lang takot sa Diyos ang kanilang ginagawang pagnanakaw dito sa ating mahal na inang bayan. Ilang dekada na matapos mawala ang sinasabing noong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. at bumalik nga si Cory Aquino hanggang kay Digong Duterte at kasalukuyan ito nga si PBBM. Talagang talamak na ang pagnanakaw sa anumang gobyerno dito sa ating mahal na inang bayan, lalong-lalo na raw sa DPWH, sa Custom, sa BIR. Talagang mga tiwaling na namumuno rito kasama ang kanilang mga sinasabing bagman, mga officer ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na sa DPWH talaga maraming budget insertion dito na nilagay ang mga kongresista. Paano talaga mag-i-input yung ating mahal na inang bayan kundi talaga ang pangungurakot talaga ay nasa kultura na yata ng mga politikong nakaupo sa ating mahal na inang bayan. Sino kaya ang tatayong isang politiko na talaga ipaglalaban ang kapakanan ng mahirap, lalo na sa kawalan ngayon ng hanap buhay, patuloy nagpagtaas ng presyo ng bilihin,
pagtaas ng crudo gasolina at sinasabing kawalan ng healthcare system dito sa ating mahal na inang bayan. Pag ikay nagkasakit talagang pag wala kang pera, hindi ka tatanggapin sa mga ospital. Ni wala man lamang na politiko ang tumayo na sinabi nung nakaraang kampanya nung sila'y tumatakbong kongresista, senador, pag ako ay nanalo ay libre na ang ospital dito sa ating mahal na inang bayan. Ngunit talaga nakakalungkot lang na talagang nagpapasasa ang mga politiko sa kaban ng ating bayan na sa nasari matapos tuldukan na ito. Ito sana ang magandang legacy na iiwan ni PBBM kung sakaling niyang kasuhan ang mga sinabing mandarambong sa kaban ng bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamadyak dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.